our third week. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa chapter 3 is about faith and speech. Sabihin nyo nga, faith and speech. Faith and speech. Yan. So, Pastor, ano ba yung speech na yan? Tayo ba ay mag-oratory, magde-declamation ba tayo? Mag-speech ba tayo? So, makikita po natin yan sa, babasahin po natin. So, dito po ang purpose po ni James, dito po sa chapter 3, is makita ng mambabasa or tayo po mga readers or during their day, makita po that our faith and also our tongue or our speech or our words or what we say should what? Sabihin nyo nga, match. Yan. Sabihin nyo sa katabi mo, match lang. Match tayo. Sabihin, match tayo. No? Wag po. Sabihin lang natin, match. So, ibig sabihin, yung ating daw pananampalataya at yung ating pong pananalita dapat ay tugma or ibig sabihin, nagmamatch. So, faith and speech means that as a real believer, our faith and our speech should walk together. Dapat pantayan. Hindi po pwedeng ito yung pananampalataya natin, mahal natin si Lord, pero yung ating pong pananalita ay iba sa ating pong dinideclare, yung ating mismong paniniwala sa Panginoon. Gusto lang makita ni James that our words matters. Sabihin nyo nga, words matter. Yan. So mahalaga po yung, hindi lang po mahalaga yung ating pong actions. Di ba last week mahalaga yung actions. Pero dito po sa chapter 3, hindi lang po ang pagkilos o gawa ang mahalaga. Maging ang ating pong lumalabas sa ating bibig, mahalaga po yan. Words matter. It matters what we say. Mahalaga kung ano yung sasabihin po natin. At hindi lang po yun ang mahalaga. Mahalaga rin kung how we say it. Ano yung sasabihin mo, anong lumalabas sa bibig mo. Mahalaga rin kung papaano mo ito bibitawan or i-deliver sa kausap mo. Naintindihan? So our faith and our words or our speech must matter or should match and matters. Okay? So sabi ng Matthew chapter 12, verse 36 to 37 sa Tagalog, Mateo, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Wow. Mabigat, no? So, tandaan nyo, in the last days, ibig sabihin sa judgment day, ay magsusulit ang bawat isa. Hindi lang ng kanyang gawa, kundi ng bawat lumabas sa ating bibig. Kung re-reviewin natin, kamusta ang mga nagdaang araw, nagdaang taon, ano-ano ang lumabas sa ating mga bibig. Diba? Suka, laway, diba? Not literally, but ano yung nanggaling sa loob na lumabas, na salita. So sabi dyan, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Amen. By your words, by our words, we will be justified. By our words, we were also condemned. Parurusahan ba tayo or tayo ay hahatulan? Iko-condemn or parurusahan. Amen. So nawa, dumating yung time na yung ating po mga nabanggit ay hindi parusahan, kundi tayo ay i-exempt ni Lord sa punishment, kundi tayo ay bigyan niya ng rewards or gantimpala. Gusto ba natin yon? Amen. So paano natin maayos? Pastor, may nasabi kong di maganda last week. Nung last year, mga nagdaang araw, hindi magaganda lumabas sa aking bibig. So, paano na? Okay, so let's pray. Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito. Kinikilala ka namin. We acknowledge your presence. Sa oras pong ito, God, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang makita at ang magpaliwanag po sa amin, God, kung paano po kami, Lord, dapat mamuhay. Kung paano po, Lord, dapat namin gamitin ang aming mga bibig. Pangunahan mo kami. Hayaan mo, God, ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso, sa aming spirito. Baguhin mo kami sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Again, pwede bang palapakan natin ng Diyos? Words matter. Napakahalaga ng salita. Okay, so hindi lang words,
kundi words din. You know what? Babalikan ko lang yung chapter 1. Actually, di ba pinag-usapan natin chapter 1 is about trials and temptations. Doon pala sa trials and temptations, dumampot din pala si James sa verse 26, sabi niya, If anyone thinks he is religious, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang religious? If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Ba kung inaakala nino man ng katabi natin or tayo na tayo ay religyoso or siya ay religyoso, ngunit hindi naman daw marunong magtabil or magpigil ng kanyang dila, diba? Dinadaya niya lamang ang kanyang sarili. He deceives his heart. So sabi dyan, walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Diba? Diba meron tayong naririnig natin, maka-Diyos pero hindi makatao. That is one way of being religious. Being religious meaning, kapag tayo ay regular, umaati ng simbahan, hindi masama. Wala pong masama sa pagiging religious. Ang masama kung naging religious lang tayo na walang gawa at hindi nagtutugma ang ating pananalita. May kausap po ba ako? So, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, na hindi mapigil ang dila niya, niloloko natin ang sarili natin, at worthless. Sabihin nyo nga, worthless. Diba? Ang sakit pakinggan, Lord. Ang tagal kong nagdingkod, ang tagal kong nasa simbahan, umaattend, pero worthless lang pala ang aking pananampalataya o aking religion because of what we say. Yan. Now, talo na tayo. Intro lang po yun. So, dito na tayo sa chapter 3. Are you ready? Anong tinuturo ni James pagdating sa ating mga speeches and words? James chapter 3, verse 1, Now, hindi pala now, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Sa Tagalog, huwag niyo raw asaming lahat na maging what? Tagapagturo or teacher. Sino teachers dito? Di ba? Marami po tayong teachers sa mga ating pinapasukan sa elementary, high school. Diba? We are teachers. Maging dito sa simbahan, marami pong tagapagturo. Life group leaders, speakers, tumatayo po sa pulpit para po mangaral at mag-share. And all of those are teachers. Pero there is a caution. Sabihin nyo nga, caution. Yan, meron pong warning. Diba? Merong binigay na warning po si James dito po sa binabasa po natin. Unang-una pa lang, may warning kaagad. Huwag asamin ng lahat na maging tagapagturo. Sinong gustong maging teacher? Wala na. Masama ba ang maging teacher? No. Marangal po ang maging isang guro, either secular man sa labas o maging sa loob ng simbahan. Maganda po ang maging isang guro, isang huwaran. Actually, doon pa lang pag sinabing guro ka, ang taas ng tingin sa atin eh. Diba? Huwag niyo pong isipin, bagamat yung iba sa atin, anong profession mo? Ay, teacher ka lang? Anong teacher ka lang? Tayo po ay guro. Diba? Dito po sa Bible, noong araw ang tawag dyan ay rabbi. Diba? Yung tagapagturo ng salita ng Diyos, sabi niya ni Nira, favorite niyang tawag kay Nerby ay? Hindi. Ano? Ayun. Rabboni. Diba? Bakit? Kasi diba, Rabboni, si Teacher Nerby ay isang teacher. Rabboni, rabbi, diba? Rabboni in Aramaic ba yun? Or, I don't know, Aramaic or Greek. Basta yun po ang sabi, Rabboni. So, isang malaking karangalan po ang tagapagturo. Pero bakit sinabi ni James, huwag yung asamin lahat na maging tagapagturo? Sinasabi lang po ni James po dito, especially in context, yung tagapagturo po, sa loob po ng simbahan. This is a church context. Huwag niyong asamin lahat na maging tagapagturo. Why? Anong caution? Dahil po ang isang tagapagturo, tulad ko po, nagtuturo sa inyo,
or lahat ng tatayo po rito, we have a great responsibilities. Napakalaking responsibilidad ang magsalita, ang magturo. But the problem is, hindi ka lang basta nagtuturo ng kung ano-ano. What we are teaching is, we are not just teaching, but we are proclaiming. Pinoproclaim po natin, natatayo rito, yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, we are God's representative. Ibig sabihin, pag nagkamali tayo, we are representing the image of God. Ay, ganyan pala ang sinasabi ni God. Kung mali ang ating po mga tinuturo, that's a problem. If we are teaching a wrong teachings or maling studies or wrong doctrines, ang sabi ng Bible, we will be judged. Next slide mo nga, ang ganda. We will be judged with greater strictness. Are you with me? Tayo po ginajudge, ini-evaluate. Pero kung tayo po ay tagapagturo, eto mga nunugtog ito, nagagamit sa Panginoon. Pero ginajudge din naman sila. Diba? Lahat tayo ay ginajudge. Either ng ating kapwa, ng ating leader, ng ating pastor. Pero iba po kapag ikaw na ang nagtuturo. So dapat po talaga maging maingat. At yung warning, we aspire. Actually, kahit noon pa man, nung hindi pa po ako pastor, kailan kaya ako magiging teacher or magiging kagaya niya na magtuturo or maging pastor? Sabi ko, saka na lang. Huwag muna. Pero still, meron daw sa isip ko, sa damdamin ko, na pag ako kaya nagturo ron, ano kaya mangyayari? Magiging maayos ba? Maganda ba? Effective? But we aspire. At wala pong masama to aspire to teach. Amen. Huwag niyo pong i-kontra kaagad, ay bawal palang maging kapagturo. Hindi po mali ang mag-aspire ng magturo. Okay, kaya lang, there's a warning kasi we will be judged strictly, no? So, sino pong mag-judge sa atin? Una, syempre, yung leader natin. I-judge tayo ng leader natin or ng ating pastor, i-evaluate tayo, are we able, tama ba yung tinuturo natin? Kaya nga minsan, even sa young people, may tumatayo po rito, you are being assigned, tapos, hindi ko po kayo directly kaagad kinakausap. Depende kung anong relationship meron tayo. So, sino kinakausap ko? Ang inyong mentor, ang inyong leader, mentor, leader. Pakicheck nga yung tinuro ni brother, ni sister. Parang hindi yata yung biblical na sinasabi. Parang tama, pero hindi totally naka-align mismo sa scriptures. Maganda lang pakinggan, pero i-correct natin. Why? Because we are judged. Una, nagja-judge ako. Kasi pag sumablay po ang lahat ng tao rito sumablay sa kanyang pagtuturo, sino nga hatulan? Yung nag-appoint, yung nag-ordain sa kanya para magturo. Ako yung una. Sino pa mag-judge sa atin? Kayong lahat. Tama ba? Alam niyo kung ang isang preacher, ang isang pastor, ay naghanda ng kanyang sermon o hindi. Or mema lang, may masabi lang. Pero kung pinaghandaan niya ito, alam ninyo, malalaman ninyo. At pangatlo, sino mag-judge? Si pastor, ang membro, ang audience, sino pa mag-judge? Of course, si God. I-judge tayo ni God sa lahat ng ating binitawan salita. Madali bang maging tagapagturo? Mahirap. Madali na magsalita, pero yung responsibility, yung kaakibat noon, yun ang mahirap. Lalo na if we don't practice what we said or what we preach. Sinasabi mo yan, pero ginagawa mo ba yan? Nilalakaran mo ba yan? Do you get what I'm saying? Masarap mag-aspire, pero still, yan, i-prepare natin, i-ready po natin, ay, ganun pala siya kahirap. Amen? So, hindi po mali ang mag-aspire na maging teacher kasi marami pong teacher sa Bible. Kasi kung wala mag-aspire, so sino na magiging teacher? Sino na magtuturo? At the same time, there are callings. Sabihin nyo nga, callings. Merong mga calling. At yung calling po na yon, actually, kalaki po na yung giftings. Diba? Kahit gusto natin maging tagapagturo, if yung giftings or yung ating talents, kung mababaw na salita, talents muna. Kasi lahat naman tayo may talents eh.
Meron kang talents magturo, meron kang talents magsalita, pero sa Bible, hinahanap po ni Lord, o tayo, yung panawagan niya. Pag ibig sabihin, when God calls, He, what? When God calls, He what? He supplies. Inaayos niya yan. Tinawag ka dyan, aayusin ka dyan. Ayun po ang ibig sabihin, meron tayong calling. Meron tayong giftings. Tinawag ka dyan, hindi pwedeng tinawag ka, hindi tayo bibigyan ng gifts. Amen po ba? I just attended, umatin po kami ng Preaching Academy for 2 weeks, 2 Saturdays. Meron pong preacher po doon, I just want to give the name, Pastor Rapi Panlilio. Simula pa lang sabi niya sa amin, kung gusto mo magpastor, kung gusto mo magturo, bawal ang tamad sa pulpito. Sabi niya, hindi ka dapat sa pulpito kung tamad kang mag-isip. Nagulit kami, ano? Bawal ang lahat o sino man, kahit pastor ka pa, naging pastor ka, kung tamad kang mag-isip. Dapat po pala, isa sa requirements sa pagiging preacher or pastors of the word, dapat tayo po ay nag-aaral. Amen? Hindi tayo hihinto. Hindi tayo spoon-feed, binigyan, pero dapat magpatuloy tayong mag-aaral. So dapat ay nag-aaral ang mga preacher, hindi lang dapat daw kumukuha sa YouTube Academy. Di ba? Madali lang eh. Lalo ngayon sa panahon ngayon, ang daming preaching. Damputin mo lang, kopyahin mo lang, ipares mo. Yun na yun. Walang mali, maganda po yun. Pero as a man of God, as a preacher of the word, we are called to study. Di ba? Talaga mag-aral, magdipa tayo ng pag-aaral po natin. May kausap po ba ako? So, ganun yung responsibility. So, wag natin asamin, bagamat maganda kasi rito eh. Karang piling nyo, lahat ng mata nakatingin dito. Pero yung kaakibat, yung responsibility nun, yun ang mabigat. May kausap. So our speech, verse 1 pa lang tayo, no? So dyan po, sa babasahin po natin tuloy-tuloy, yung speech po natin or our tongue has the potential to 4 points. Ilan? 4. Number 1 po niyan is condemnation. Sabihin nyo nga, condemn. Yan, our speech has a potential to condemn. Tayo po ay mako-condemn, tayo po ay ma-judge. Diba sabi nga kanina ng verse 1, we will be judged or we will be condemned more strictly. Amen. That's number 1. Number 2, our speech has the potential to control. So napakahirap, no? Lalo ako kapampangan. Maaari yung pananlilita ko, tatawanan, pwede yung tawanan. Ano ba yung pastor namin, yung preacher namin, ba't bulol? Diba? Si Moses po ay bulol din. Pasensya na po. Diba? Pero ginamit siya ni Lord as a man of God. Pero still, wag tayong manatili doon. Hindi, ito lang na kaya ko eh. Hanggat kaya po natin mag-aral, hanggat kaya po natin i-improve ang sarili po natin, wag tayong huminto. Magpatuloy po tayo. Amen po ba? So, our speech has the potential. Number 2 is to control. Sabihin nyo nga, control. Yan. So, paano yan? Verse 2, sabi dyan, For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, ano raw siya? He is a perfect man. Kung tayo raw po sa ating pananalita ay hindi tayo sumasablay. Sinong hindi sumablay dito sa kanyang mga binitawang salita, hindi nagkamali. Siya raw ay pwedeng tawaging perfect. He is able to bridle his whole body. Diba? Hanggat kaya niyong pigilan, hanggat kaya niyang timpiin ang kanyang pananalita, ibig sabihin, kaya niya rin daw kontrolin ang kanyang buong katawan. Ang tanong, meron bang nakagawa nito? That wala siyang ginawang pagkakamali sa kanyang buhay? Meron ba rito? Wala. So, ibig sabihin, mahirap pala yan. So, we are not perfect. Ibig sabihin lang yan, there are no perfect except God, except Jesus. Walang nakagawa. If one can control his speech or his tongue, he can control his whole body. Ibig sabihin, we go through maturity. Diba, habang tumatagal, dati ang ingay-ingay natin, konting nagsasalita tayo.
Pero the more we go, or the more we learn, or the more we grow in maturity, napapansin nyo ba na yung tao raw matalino, di ba napansin nyo, ang taong matalino, bihira raw magsalita. Hindi ibig sabihin, hindi siya nagsasalita. Pero nagsasalita lang siya kapag kailangan niyang magsalita. Tignan niyo ang katabi niyo. Yan, nagsasalita ba yan? Yan. Diba? Ang matalino raw, bihirang magsalita. Pero hindi rin. Hindi lahat ng tahimik, matalino. Baka nahihiya lang or what. Pero sabi ng kasabihan, karamihan daw ng matalino, hindi nagsasalita agad-agad or pinag-aaralan muna bago yan magsalita. Nag-o-observe muna yan. Hindi ka agad yan mag-o-comment. Diba? Mag-o-comment kay Vice, kay Ganda, o kung kanino man. Tahimik yan. Nag-o-observe lang yan. Hinahayaan niya lang yan. Ganun daw yung matalino. Yan, may nag-comment na ba rin? Okay, verse 3, sabi dyan, control, if we put bits into the mouths of horses, so that they obey us. We guide their whole bodies as well. So, ang dila po natin, kapag kaya mong kontrolin, nakokontrol mo ang buong character mo, ang buong pagkatao mo. Bigay siya ng example para raw yung, sabi nyo nga, bits. Ano ba yung bits na yan? Pakita mo nga. Yan. Ang tawag po dyan sa dalawang ring na yan at sa gitna na may bakal, ang tawag po dyan ay bits. At ang kinakagat daw po ng kabayo, pag ang kabayo ay nakasalpak po yan sa kanyang bibig, na kontrolado na ng pasahero, na ng driver ng kabayo, hinete, kung saan pupunta ang kabayo. Tama? Kung tali lang yan, talian mo, pipiglas yan, papalag pa yan. Pero kapag ang kabayo meron bits, nakakabit niya sa ngipin, pag hinatak mo yung lubid, hinatak mo sa kaliwa, susunod ka agad dyan. At ganon daw ang ating dila. Kapag kaya natin kontrolin, we have bits, ay susunod ito. May kausap ba ako? Kung ang dila po ng tao nakokontrol mo na, susunod ito sa iyong gusto. May kausap? Verse 4, sabi dyan, look at the ships also, though they are so large, are driven by strong winds. They are guided by a very small rudder, wherever the wheel of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. Kanina, example rudder ng kabayo. Ngayon naman, an example ng dila na para raw isang rudder. Sabihin nyo nga, rudder. Yan, hindi brother ha, hindi rin ladder ha. Rudder, pag sinabing rudder, ito po yung giya. Nagigiya or di ba? Timon, di ba? Hindi ba yung sa may Lion King, tatay? Wala, hindi na nanonood na. Timon ba pangalan nun? Tama, no? Jenny? Timon din. Di ba? Si Simba, si Timon. Si Timon ba yun yung pig? O yung mapayat na parang unggoy? Ewan ko, bahala na. Basta ayun, tama po yung Timon. Tama si tatay. So yung Timon, ayun po yung giya kung saan pupunta yung napakalaking barko. Biro mo, nakakita na kayo yung barko? Ang barko ay napakalaki, pero ang timon, 2% lang ng laki ng barko. Biro mo, 2%. Ganun na yun, nasa buntot. Pakita mo nga. Yan ang timon. Ay, yung timon, no? Yung kulay pula na maliit sa likuran. Ayan po ang nagliliko. Nagko-control po yan, yung kapitan sa loob sa taas. Pag niliko niya yung malaking bilog na paganon, ang timon, liliko rin po yan. At kung saan pumanig yun, doon pupunta yung napalaking barko. Ganon din daw ang dila. Kung kaya mong kontrolin ang dila mo na isiper yan, hindi susunod ang iyong katawan kasi siniper mo. Pero kapag yun ibinuga mo, ang katawan mo susunod din na bubuga dyan. May kausap. So, ganon po kapangyarihan yung dila. So, tongue has power. He has control. Kayang kontrolin ng ating dila ang ating buong katawan. May kausap ba ako? Sabi nga ng Proverbs, sabi ni Solomon, verse 3, Proverbs 13, verse 3, whoever guards his mouth preserves his life.
He who opens wide his lips comes to ruin. Kung sino raw nagbabantay ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Pero yung taong laging bukas ang bibig, sinisirin niya ito. May kausap. Kaya yung madalas magkwento, wala pang talagang kwento agad, bulong agad. We open our mouths to distractions. Tama? Pero those people who guard their mouths, maaring nakita mo na pero hindi tayo kaagad nagpo-post. Hindi kaagad tayo nagre-react. Kaya ang sabi ng kasabihan, less talk, less mistakes. Tama po yun, no? So, kung sabi nga nila, no talk, no mistakes. Hindi na laging ganon. Pero, mas mainam pang manahimik kaysa magsalita. Hindi lahat hindi natin kailangan lagi-lagi na lang magsalita. There are times in our lives na kailangan mo lang manahimik, huwag na magsalita, because whoever guards his mouth preserves his life, and the one who opens wide be ruined. May kausap ako. Again, sabi ni David sa Psalms 141 verse 3, set a guard, O Lord, over my mouth. Kinanta niya po ito sa kanya pong salmo. Keep watch over the door of my lips. Panginoon, God, sabi niya, bantayan mo ang aking bibig. Diba? Maglagay ka ng gwardiya sa sa aking bibig. Ibig sabihin, although tayo naman na mag-control niyan but we pray. Ang tanong, pinagpe-pray ba natin sa Panginoon ng ating bibig? Or hinahayaan natin itong mag-burst out, magsalita? Diba? Are you with me? When circumstance comes, Lord, we pray, Lord, guard not just our heart, Lord, guard my mouth. Bantayan mo, Panginoon, yung bibig ko na hindi ako makasakit. Bantayan mo yung bibig ko na hindi ako magmapuri. Bantayan mo ang bibig ko na hindi ako magsinungaling. Bantayan mo ang bibig ko na hindi ako magpatawa, mag-green jokes. May kausap ako? Bantayan po natin. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo. Yan. Kung meron kang dapat bantayan, isa sa babantayan ay ang ating mga bibig. Yan. Pigilan mo yan. Tama? Kung tayo nga napipigilan natin, minsan sumasakit yung tiyan natin. Are you with me? Masakit ang tiyan natin. Pero nasa loob ka ng kwarto, maliit na kwarto na may aircon. Hindi ba't kahit gusto nang pumutok ng tiyan mo, napipigilan mo pa? Para hindi maamoy. Tama? Or minsan, mamaya na, nagpipigil tayo. How much more na kaya rin natin pigilin ang ating bibig? May kausap ako. Meron tayong tinatawag na call of nature. Mahirap pigilan yon. Pero ang problema, mas madali pang pigilin yung ating pagbuga ng hangin sa likuran kaysa sa pagbuga ng ating bibig sa harapan. May kausap. Bantayan ang bibig. Amen. Pangatlo, ano pa ang potential ng ating mga dila o ng ating pong mga wika? Number 3, it contaminates. Sabi nyo nga, contaminate. Pag sinabing contaminate, ang ibang term po niyan, na-defile, nakukorrupt, nabubulok, nalalaso ng ating mga bibig. Verse 5, sabi dyan, so also the tongue is small, also a tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. Di ba? Paano magsimula ang sunog? Malaki ba kaagad ang sunog? Nagsisimula yan sa isang kiss-kiss or isang lighter na nag-spark. Hindi kaagad ang sunog malaki. Nagsisimula yan sa maliit, pero kung napabayaan, parang dila, napakaliit ng dila. Isa sa pinakamaliit na parte ng ating katawan na useful ay ang ating dila. Maraming gamit po ang dila natin. Tama? Magiging taste bud siya. Actually, hindi dila po natin, marami po siyang layer. Pag umabot dito sa una yata, dito yata yung pait, pero pag pumasok yata, hindi ko anong maasim, matamis, maalat, ano man panlasa niyan, useful po ang ating dila. At ang ating dila tumutulong sa atin para
Salita. Diba? Hindi ka mahirap magsalita na walang dila. Diba? Diba? Kaya ang iba mga ngongi, diba? Ngongo. Hirap magsalita, utal-utal kasi yung dila hindi pantay, maiksi. At ang dila rin po natin tumutulong sa ating paglamon. Pagkain lang, pagkain. Kasi para makalunok ka, hindi ka makakalunok kung walang dila. Ang dila po talaga ang siyang nagtutulak para malunok. Subukan nyo yan. Huwag mong gamitin ang dila mo, lumunok ka. Gumagawa ko. Diba? Ang hirap gawin po niyan. Nalulunok ka na hindi, yung dila mo hindi gagalaw patulak. Tutulak talaga yan. Paloob. Na pag umiinom ka, subukan mo inom lang, ganun lang. Walang dila. Basa ka sigurado. Diba? Pero yung dila mo tumutulong para i-control niya yung laman sa loob. Malunok mo siya sa yung katawan. May kausap pa ako. Verse 6. Diba? Small but terrible ang dila. Verse 6. And the tongue is a fire, a word of unrighteousness. Grabe, no? Grabe ang turing po ni James sa ating mga dila. Mundo ng, diba? Walang katuwiran. Ibig sabihin, defile, napakadumi. The tongue is set among our members, parte ng member pero staining the whole body. Sabihin nyo nga, stain. Ibang version po niyan is corrupting or defilement. Ibig sabihin, etong dila ang siya nagko-corrupt sa buong katawan. Kaya kung di natin maiingatan or babantayan ang dila ang sisira sa ating buhay. Setting on the fire, the entire course of life, and set on fire by hell. Grabe, no? Ang dila raw ang sisira sa buong lahat ng buhay natin at dadalhin din tayo ng dila na yan saan daw? Sa impyerno. Kung hindi po natin babantayan yung karumihan niyan, sigurado diretso tayo sa impyerno. Nakakatakot. Napakasimple. Pastor, di alam pinag-uusapan natin, pupunta ng impyerno? Yes. Ayan ang turo ng Bible. Kaya ang pananampalataya ay kaparehas ng ating gawa at maging ng ating dila. Hindi physically dila, the way we use our tongue, the way we use our speech. Verse 7, for every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind. So lahat daw ng nilalang ng ibon o ng mga beast na apat ang paa, lahat ng klase ng reptile, mga buhaya, or mga orca, natetame yan eh. Diba? Lahat ng sea creature natetame, napapaamo. Pero hindi ang dila. Yan po ang sabi ni James. Verse 8, but no man being can tame, no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Grabe. Ganyan karumi ang dila ng tao. Tignan nyo nga yung dila nyo. Anong kulay niyan? Diba? Actually, kung titignan daw ang dila, pag may kulay dilaw, kulay pink, kulay strawberry, kulay may butas-butas, hindi pantay, may hiwa-hiwa, doon po actually nakikita yung sakit ng tao eh. Diba? Sabi ng doktor, nga ka, labas mo dila mo. Diba? Kung anong kulay niyan, nagre-reflect sa ating panlabas. Nagmamanifest. At ganoon din, in reality, kung ano ang ating bukang bibig, nagmamanifest lang yung doon sa loob. Nagmamanifest sa labas yung talagang originally sa loob. Kaya yung mga sakit-sakit nyo, sabi ng doktor, dila ka nga. Alam ko na, may UTI ka. Dila ka nga, may sakit ka sa atay. Kasi butas-butas yung kulay dilaw na eh. Do you get my point? So, ang dila po, ang ating tongue, the way we speech, it is a poison. It is a deadly poison that no man can tame. Hindi kayang paamuhin yan. Lahat na nilalang kayang paamuhin maliban sa dila. Paano na? Mamaya, tignan po natin kung paano natin mariresolve ba. Ang dila, you know what? Alam naman natin ang dila eh. Ang ating po mga dila, ang ating bibig, ang ating mga salita, it destroys marriage.
Nasisira ang pag-aasawa dahil sa isang maling balita or dahil sa nasambit ng ating dila. Tama? Maayos naman kayo eh. Pero meron kang binitawan na hindi natanggap ng misis mo o ng mister mo. Minsan, mas masakit pa meron daw kasabihan, flesh and bones may hurt my... Hindi ko alam kung tama, correct me if I'm wrong. Flesh and bones can hurt me, but your words will not. Yung sabihan nila ganun, pero hindi po totoo yun. Actually, mas masakit pa nga minsan yung dila kaysa sa physical na nasasaktan tayo. Tama? Nasaktan tayo physically, okay lang. Pero yung sakit na binitawan ng dila, it destroys marriages, it damages reputations, nadadamage ang reputation ng tao, nagugulo, naruruin niya ang ating mga karir, yung ating pong, ano ba Tagalog ng karir? Diba? Yung ating pong mga nilalakaran na hanap buhay, trabaho po natin, yung karir po natin, nagugulo dahil sa bibig or dila. May kausap ako. Do you get what I'm saying? Sabi nga ni Peter, 1 Peter 3:10, for whoever desires to love and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Kung gusto mong maayos sa buhay kapatid, ito po ang payo ni Apostol Pedro. Diba? Kung gusto mong maayos sa buhay, na puno ng pagmamahal, hayaan mo ang iyong dila ay lumayo saan daw? Sa kasamaan. Yung dila na ingatan mo. Yun ang sinasabi niya eh. Huwag magsalita ng pagsisinungaling. Huwag mandaya, huwag manloko kung gusto mo maging maayos ang buhay. Pero minsan, kung tayo po ay dumalakad sa mali, sa kadiliman, at tayo ay madalas magsinungaling, ayun po ang problema. Magulo ang buhay po natin. Kawikaan chapter 4 verse 24. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ayan po naman advice ni ang pinakamatalinong tao, si King Solomon. Church, Christians, please, ilayo raw po natin ang ating bibig o ating mga pananalita sa mga salitang mahalay. May kausap ako. Diba, ano ba yung mahalay? Mga green jokes, mga pabiro na hindi nararapat at sa mga kasinungalingan. Ang hirap po kasi pag nasanay tayo sa pagsisinungaling. Tama? Minsan yung mga anak natin, tinuturuan natin. Diba, pag dumating si Bombay, sabi mo, wala ako, umalis, naglaba, tulog. Diba, lahat na rin ng kasinungalingan, sinasabi natin samantalang, ang daming tsinelas. Bukas TV. Ganun tayo eh. Ibig sabihin, tayo ay nagtotolerate. That's the problem. At pag nasanay tayo sa ganon, magiging magulo po ang buhay po natin. May kausap ba ako? Ilayo po natin sa mahalay. Kung mga mayroon kayong barkada, Kristiyano ka pero pinupulyot ka ng kasamahan mo. Magkwento ng mga green jokes, magkwento ng kung ano-anong karumihan. Pinupulyot tayo. That's the problem. Sabi nga, kung sino kasama mo, nakakamukha mo. Amen. At pang-apat, ano pang potential ng ating dila? It contradict. Sabihin nyo nga, contradict. Yan, puro siyan, no? Ano yung una? Condemn, control, contaminate, and contradict. Ang dila po natin daw ay kontra-kontra. Paano yun? Verse 9, with our tongue we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth comes blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Yan, sabi mo sa katabi mo, medyo English yan, no? This should be not. Sabi mo nga, this should be not. Diba? Ibig sabihin lang yan, kung tayo po Kristiyano, tapos ang bibig natin paglinggo, we bless Lord, we bless you. Pero pagbaba mo ng simbahan na to, o Lunes, ang the same mouth na ginagamit mo sa pagpupuri,
ay bibig din na kung saan minumura mo yung driver sa labas. Tantan mo. Diba? Kung dahil malayo na siya, hindi ka kontento, meron ka pang ibang gamitin na kamay. Diba? Ibababa mo, ibang mga daliri mo at sisenya sa kanya. The same din ng iyong pagmumura. Malayo lang. Kasi hindi ka marinig pero nakikita. May kausap. Diba? The same mouth na ginagamit natin pampuri sa Panginoon, pero the same mouth na may maling ginagawa. Verse 11, tuloy natin. Does a spring pour forth from the same opening, both fresh and salt water? Diba, ang tubig ba sa batis ay mag-aibang klase ng tubig? Tubig alat at tubig tabang? Hindi po, mag-aiba po yun. Can a fig tree, my brothers, bear olives? Or a grapevine produce figs? Neither can a salt pan yield fresh water. May kausap ako. Yung tubig alat, hindi pwedeng pagsamahin ng tubig tabang. Nakakita na ba kayo niyan? Minsan, kahit minsan sa dagat. Anong dagat ba yon? Yung nakikita mo, bakit magkaibang kulay? Samantala, nagdidikit naman sila kasi kailanman hindi sila pwedeng pagsamahin. Nakita niyo yung kulay green sa kulay blue. Bakit hindi magtugma? Bakit hindi maghalo? Kasi ganun po talaga yon. Ang tubig at langis, di ba? Minsan naghihiwalay po yan. Diba? Tubig at langis. Di ba? Magandang tanong. Hindi pwede. Ibig sabihin, Christian. Kung tayo po Kristiyano, we claim that we are a Christian. We claim that we have a relationship with God. Hindi pwedeng Kristiyano tayo, pero ang bibig natin, Makati. Di ba? Ang bibig natin, ano sabi ni Dave? Ano yung madali niya sabihin? Wala na, tahimik na. Diba? Nangingiti na lang. Diba? Ibig sabihin, nakalimutan ko yung ibig sabihin, dapat kung tayo Kristiyano, hindi ka dapat ganyan. Diba? Ang santol kailanman hindi pwede mamunga ng mangga. Diba? Ang chigo kailanman hindi pwede mamunga ng alateris. Diba? Bagamat amoy, lang yun, pares minsan ng amoy, pero magkaiba pa rin sila. Kung Christian po tayo, ang point lang po ni James, kung tayo po Kristiyano na, hindi na tayo dapat, ang ating mga bibig ay dapat hindi na ma-involve sa mga kasinungalingan. Kung tayo Kristiyano na, ang ating bibig ay dapat hindi na ma-involve sa mga sumpa. Isusumpa kita. Diba? Isinusumpa ko. May kausap ako. Kung tayo Kristiyano na, dapat hindi na tayo na-involve sa manipulation, criticism, slander, gossip, mga green jokes, mga pag-iinsulto. Why? Kasi Kristiyano tayo. It cannot bear that kind of words. Magkaiba yan. May kausap ako. Huwag na tayong nothing beats. Diba? Wala nang ganun dapat. Ano yun? Nothing beats the jet ski. Diba? Kung napanood nyo yan, diba? Pwede tayong magsalita, magpatawa, pero ingatan po natin ang ating bibig na kung saan hindi tayo makakasakit ng ating pong kapwa. Diba? Hinihiya natin, iniinsulto po natin. Huwag na tayong ganon. May kausap ako. Church, Christians, ang ating bibig dapat ang lumalabas yan. Magkaroon tayo ng distinction. Please. Kasi delikado po tayo. Sinasabi ko po sa inyo, kung di po tayo magiging seryoso sa paksa na to, delikado po ang ating pong kaluluwa. Ang ating mga bibig, dapat ang lumalabas po dyan, papuri, encouragement, inspiration, mga good advice, mga teaching, love, comfort, affirmation, at hindi yung kabaliktaran po nito. May kausap ako. Ephesians chapter 4, verse 29. Let no talk come out from your mouths, but only such as is good for building up, fits the occasions, and it may give grace to those who hear. Wala na raw dapat mga corrupting thought. Dapat ang pananalita po natin, hindi na yung mga defiled words, hindi na yung mga corrupt words na kung ano-ano lang, mga profound words na nakakasakit. Kung meron man lalabas sa bibig po natin, piliin po natin na dapat ang lalabas sa bibig natin yung nagbi-build up ng tao, fit sa occasion.
Di ba yung ginawa po ng isang komedyante, hindi siya fit sa occasion. Bagamat gusto mo magpatawa, pero hindi siya fit for that occasion. Dapat we must give grace. Amen? Na lahat ng lalabas sa ating bibig, isipin natin, ito ba'y magdudulot ng mabuti sa nakakapakinig? May kausap? So our tongue has a potential, pakita mo nga yung apat na yan. Condemn, control, contaminate, and contradict. Ayan po yan. So, Pastor, ano yung gagawin namin? Pakita ko po yung talagang original picture. Sabi po dyan, our sinful speech comes from our sinful heart. Bakit po ba kasi ito ang lumalabas sa bibig mo? Tama? Hindi lalabas yan, hindi pwedeng lumabas sa bibig mo na hindi nanggaling yan sa puso. Kung pure ang iyong speech, mabuti ang lumabas sa bibig mo, chances are mabuti ang iyong puso. Iba naman yung sinasabing nagtatago, yung nagpapakita ng tao, pero still, nagmamanifest po yan sa buhay mo. Hindi laging, minsan pwede ka makapagtago, pero still, kung ano ang nasa loob, lalabas lang po yan. So bakit ganyan namang lumalabas sa bibig mo? Because yun talaga ang laman ng puso mo. May kausap. Matthew chapter 12 verse 34, sabi po dyan, sabi ni Jesus sa kausap niya, mga Pariseo, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? Niloloko mo yan, si Jesus pa lokohin mo. Nagsasalita ka ng mabuti sa mabuting tao, sigurado ka ba? Diba? Paano ka magsasalita ng mabuti, ikaw ay talagang masama. Why? Because for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, hindi sundin mo kung anong laman ng puso, yun ang lumalabas. May kausap. Sinabi pa ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 45, hindi naman sa mga Pariseo, ito ang sabi niya, the good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasures produces evil. So nakita na natin, yung mabuting tao, bakit mabuti lumalabas sa kanyang mga bibig? Dahil mabuti ang kanyang puso. Again, sinabi niya, for out of the heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. So bantayan. Bakit laging gano'n ang lumalabas sa bibig niya? Why? Because maybe yun ang laman ng puso mo. Bakit lagi ka nagmumura? Bakit lagi kang high blood? Bakit lagi kang kung ano-anong lumalabas dyan? Yun ang puso mo. From the abundance of the heart. Punong-puno na yan. Pag punong-puno na yan, OT na po yan. Lalabas na po yan. Kagaya no? Punong-puno na, lumalabas na siya. Amen? The question now, ibig sabihin na, my point is, your tongue reveals your heart. Ang dila po natin ang nagre-reveal sa kung sino talaga tayo. Amen po ba? Kaya, wag po tayo magturo, ay si ano yan. Hindi. I-check mo yung sarili mo. Bakit ito lagi ang lumalabas sa bibig ko? Ayan ang laman ng puso mo. May kausap. The real issue is not about the tongue. Sa totoo lang po kapatid, bagamat tongue po ang pinag-uusapan po natin tungkol sa dila, paano natin ididil ang ating dila? Paano natin naayusin ang dila? Kukontrolin ang dila. Hindi mo makokontrol ang dila mo kung hindi natin makokontrol yung ugat. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi natin makokontrol ang ating lumalabas sa bibig kung hindi natin aayusin muna ang ating puso. Doon po nang galing lahat ng yan. So is there any cure? This is not about the issue of the tongue, but it is the issue of the heart. Ano po ang cure? Again, sabi ng verse 8, but no man, no human being can tame the tongue. Pastor, paano na yan? Paano magkaka-cure kung wala palang taong kayang itame ang kanyang bibig? Kung ating bibig ay restless evil at full of deadly poison, laso na pala ang bibig natin, is there any cure? Sinasabi lang po ni James dyan, in our own, in our humanity, in our being. Sinasabi lang ni James that we can tame our tongue by our own effort.
Amen? So, paano na? But God can. Amen. Walang tao kaya niyang kontrolin. Ayun ang sabi ni James. Ayun yung reality ng buhay. Walang taong kayang baguhin ang buhay niya, ang dila niya. Why? Kasi marumi nga siya eh. The only person na makakagawa po niyan, walang iba, kundi ang Diyos. Buti na lang. Buti na lang meron Diyos na pwedeng magbago sa atin. Diba? Our heart, ayun ang lalabas sa ating bibig. Amen po ba? Ngayon po, magbibigay po ako ng ilang steps. 3 lang, mabilis lang, randomly. Hindi ko na po papahabain. How to tame our tongue. Paano natin i-tame? 3 bagay. Una, we must think first. Sabihin nyo nga, think first. Yan. Ano sa Tagalog dyan? Ito po, sinasabi ko po ito kasi kahit gawin po natin ito, kundi po natin masisettle muna yung issues of our heart. Kundi tayo makikipag-reconcile kay God, mahihirapan po tayo rito sa sasabihin kong 3. Anong think first, think first? Sa una lang yan. Pero dahil tayo po merong Kristo, kaya po natin ma-apply yung bagay na ito. Think first. Ang ibig sabihin lang po niyan, think before you speak. Yan, yung click sa social media po yan. Pero sa atin, we must think before we speak. Or ganun din, before you click. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, honorable, just, pure, lovely, commendable, is there any excellence? If there is anything worth of praise, ano sabi? Think about these things. Maraming pwedeng isipin, pero dapat isipin natin bago ka maglabas ng bibig. Ito ang isipin mo. Ano ba yung totoo? Ano ba yung honorable? Ano ba yung mabuti? Ano ba yung patas at tama? Ano ba yung pure? Sabihin nyo again, think. Yan. So, next slide, pakita mo nga. Mabilis lang, acronym. Yan. Wala na po ano yan. Yan na po yan. Dapat, bago po tayo magsalita, is it true? Baka hindi naman totoo. First time mo lang narinig eh. Kahit nakita mo ba sa phone mo eh, patay na raw si Duterte, patay na raw. Sabi ng, di ba, may nagsabi sa akin, patay na raw. Teka, sino nagsabi? Hindi porket napanood mo sa social media, totoo. Meron daw isang diver na nagtuturo sa whale, kinain daw, nilunok daw. Baka nga yung mga lumalabas o, hindi rin totoo eh. Think before you speak, before you click. Amen po ba? Amen? So, pastor, paano kung totoo naman ito? Dapat ko bang sabihin din? Totoo naman ito, so pwede kong sabihin. Hindi rin. Number 2, is it helpful? Tama? Helpful ba? Maaring totoo yung sasabihin mo, pero makakatulong ba yan? Mas maayos ba kapag sinabi mo yan o mas lalala lang yung katotohanan ng i-reveal mo? Amen? Maging sa simbahan, hindi porkit may ginawang pagkakamali yung kapatid mo, totoo, hindi mo kailangan i-reveal. Is it helpful? Kung hindi siya helpful, quiet na lang tayo. Pangatlo, di ba? Is it inspiring? Pag sinabing inspiring, ito ba, pag binitawan mo ba to, magbi-build up ng aking pong passion, magbi-build up ba to ng iyong pagkatao, o lalo lang ako madad-down? So, wag mo nang sabihin. Wag mo nang sabihin sa kanya. Think. Ano sunod? And. Necessary. Dapat pa ba? Nalaman mo na ganito, pero kailangan ko pa bang mag-comment? Kailangan ko pa bang baka hindi na ako kailangan mag-comment. Kailangan pa ba akong magsalita? Or baka the moment na tumahimik na ako, tapos na ang issue. Is it necessary na patulan mo pa? Or hindi na? Again, think. And last, is it kind? Yung gagawin mo ba, base ba yan sa kabutihan? Or meron ka lang gustong patunayan? Huwag ganun. Huwag lang tayo gusto may patunayan kasi pride na rin po yun eh. Is it kind? Or dapat hindi mo na gawin? Again, think before you speak. Number 2, we must talk less. Parang hindi ako ang dami ko sinasabi. We must talk less. Kawikaan chapter 10 verse 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala,
ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Ang ganda, no? Ang ganda yata sa Tagalog. Hanapin niyo nga English niyan. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Kaya yung sinasabi nila, ang taong matalino, tahimik lang. Parang si Mark. Yan. Number 3, anong gagawin natin? Samahan na po ako ng ating pong maganda. Again, think what? Think first. Pangalawa, we must talk less. Ang pangatlo, we must speak life. Sabi mo nga sa katabi mo, speak life. Speak life. Speak Jesus. Amen po ba? Magsalita po tayo ng buhay, ng magbibigay ng buhay. Hindi yung papatay sa, pag sinabi mo ito, di ba? Maaring mamatay tayo. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Pastor, paano yan? Those who love it will eat its fruits. Ang buhay at kamatayan ay nasa ating dila. Yan po ang sinasabi po ni Solomon. Noon pa man, binabanggit po ng mga pastor po natin, si Pastor Perdy, madalas po yan. Ang buhay at kamatayan nakasalalay yan sa iyong bibig. Kung anong dinedeclare mo, di ba? If you declare life, you will receive life. If you declare curses, you will receive curses. If you declare pain, if you declare poverty, it will happen to you. Ba't laging yan ang bukang bibig mo? Diba? Wag ng kalungkutan, malungkot na nga ang buhay mo. Gusto mo pa makarinig ng mga, diba? Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Iniwan ka na nga eh. Oh, giliw ko. Diba? Pasto, napakaluma ng kanta mo. Diba? Tama. Dapat ang kantahin natin. Up, up, up. Ano yan? Nakikibago tayo. Dapat ano tayo? Chosen ba yun? Golden, chosen tuloy. Ice cream tuloy na isip ko eh. Golden. Dapat merong pagbabago. Magsalita tayo nag-i-inspire. Magsalita tayo na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Because death in life is in the power of our tongue. Palitan ko nga yung verse na yan. Kunin natin sa NLT. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Ayun lang po sinasabi dyan, medyo malalim yung una eh. Diba? Ang buhay at kamatayan, nasa ating bibig. At kung yan ang gusto mong sundan, madalas ka magsalita ng mga negative, ayan ang aanihin mo, negative din. May kausap pa ako. Amen. So magsasalita pa ba tayo ng negative sa ating kapwa? Aanihin po natin yan. Magsalita tayo ng buhay. Magsalita tayo ng pagpapala. Magsalita tayo ng pag-asa. Amen. Last verse as I end. Colossians chapter 4, verse 6. Let your speech always be gracious, seasoned with salt. Baka minsan kailangan natin maglagay ng asin sa ating mga bibig para mamatay yung mga mikrobyo na yan. Dapat ang ating panalita ay laging seasoned with salt. May tamang timpla so that you may know how to answer each person. Amen po ba? Simula po ngayon, church, pilitin po natin sa tulong po ng banal ng Espiritu Santo, sa tulong ng ating Diyos, tayo po ay Kristiyano, diba? Maging gracious tayo. Huwag agad magalit, maging mapagbigay kahit alam natin mali, magtimpi, magpigil ng emosyon, magpigil ng dila. Yes, yan na yung nararamdaman mo, pero, diba, 90 seconds rule, magpipigil pa rin ako. At ang sasabihin ko, hindi na negative, kundi magandang salita, mabuting balita. Amen. Tayo po tayong lahat as we give praise to the Lord. Hallelujah, Jesus. Ang ating bibig ay ginagamit, nagbibigay ng buhay, pwede magbigay ng papuri, pero bilang Kristiyano, huwag tayong magsalita ng nakakasakit or intention na masakit sa ating kapwa.
Hayaan po natin ang ating bibig ay ipalinis po natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, cleanse our heart. Cleanse our mouth, O God, sa oras pong ito. Hayaan mo, God, ang aming bibig ay mapuno ng pagsamba. Ang aming puso, mag-manifest, God, sa aming bibig. That we give glory, that we give praise and honor to you. Hallelujah, Jesus. Sogsim family, Sogsim Church, sa oras pong ito, I just want you to raise your hands. At pwede po bang hawakan mo ang iyong bibig? Come on. Idampi mo ang iyong kamay sa iyong bibig. At sa oras ito, gusto kong humingi ka ng tawad sa lahat ng nasambit mo na hindi kaaya-aya, na hindi kaluwalhati sa Panginoon. Humingi ka ng tawad, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng nasambit ng aking bibig na hindi kaaya-aya. Lord, linisin mo, God, ang aking bibig. Bantayan mo, God, ang aking bibig, Panginoon, na hindi gamitin ng kalaban, na hindi ko gamitin, Panginoon, sa masamang pananalita, na hindi ko gamitin, Panginoon, sa lahat po ng karumihan, sa kasinungalingan, sa pananakit. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Bantayan mo, God, ang iyong people. Bantayan mo, God, ang iyong mga tao, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin. I-bless mo, God, ang aming bibig. I-bless mo, God, ang aming puso. Panginoon, salamat, God, sa umaga nito. Lord, ang aming bibig ay tanging papuri lang. Tanging pasasalamat lang sa iyo, Panginoon. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.